Babala, ang kwentong ito ay likhang isip na horror fiction at maaaring maglaman ng nakakatakot na bahagi. Hindi ito angkop sa bata o taong madaling matakot. Pakinggan at panoorin lamang kung handa ka. May mga tunog na hindi dapat pinapansin, mga kaluskos na hindi gawa ng pusa o daga. Sa ilang baryo, kapag buntis ka, hindi lang kapwa-tao ang dapat mong ingatan, kundi ang mga nilalang na gutom sa hindi pangkaraniwang pagkain. Ito ang kwento ni Lara, isang buntis na nagbakasyon sa probinsya, at kung paanong isang kaluskos sa bubong ang tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Si Lara, isang buntis na nasa ika-7 buwan ng kanyang pagdadalang tao, ay pumunta sa bahay ng kanyang lola sa lalawigan upang makaiwas sa stress ng Maynila. Tahimik ang paligid, puro huni ng kulaglig at kaluskos ng hangin sa dahon ng saging ang kanyang naririnig tuwing gabi. Pero sa kanyang pagtulog, may nararamdaman siyang kakaibang lamig. Parang may mata na nakamasid sa kanya mula sa labas ng bintana. Ngunit pagsilip niya, madilim lang at walang tao. Ipinagkibit balikat na lang niya, iniisip na baka buntis lang siya kaya paranoid. Sa tuktok ng bubong, may isang nilalang na gumagapang. Mabagal, maingat, ang kanyang mga kuko ay lumilikha ng bahagyang ingay sa pawid, parang mga kuko ng ahas na may laman. Hindi ito basta hayop, may isip, may layunin, at ang hinihintay niya, ang paghina ng loob ng kanyang biktima. Tahimik siyang nagmasid. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga mata ay pulang-pula, gutom na gutom. Si Lola Mereng, kahit matanda na, ay hindi pa rin binabalewala ang mga pamahiin. Alam niya ang tunog na yun, hindi daga, hindi pusa. Aswang. Kinuha niya ang kandila sa altar at inilapit ito sa krus. Pinagmasdan ang kisame, at binulong ang isang orasayon na itinuro ng kanyang ina. Sa kanyang paningin, lumilipat-lipat ang anino sa kisame, na para bang may nilalang na nakadapa sa itaas. Hindi ito kalaban ng tao, kalaban ito ng liwanag. Habang mahimbing ang tulog ni Lara, hindi niya alam na may dila nang nakapasok sa siwang ng bubong. Mahaba, maitim, mabaho, dahan-dahan itong bumababa, tila may sariling buhay, nakatuon sa kanyang tiyan. Ngunit bago ito makalapit, biglang sumiklab ang kandila ni Lola, liwanag na parang apoy ng langit. Napaatras ang dila, sabay ang isang mahinang ungol mula sa bubong. Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid, tila ungol ng isang hayop na nasugatan, o nagalit. Bago pa sumikat ang araw, ang nilalang ay mabilis na tumalilis sa palayan, ang kanyang anyo'y hindi buo. Parang tao pero hindi. Ang kanyang mga braso ay mas mahaba sa normal, ang kanyang mga daliri parang kutsilyo, at ang kanyang likod ay naka-arko na parang hayop. Habang tumatakbo, bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas na may amoy ng dugo at asupre. Sa kanyang isipan, galit ang bumabalot. Nabigo siya. Muling nabigo sa isang sanggol na matagal na niyang inaasam. At ang mas masakit, may isang matandang babae na may hawak ng orasayon, isang ilaw na kayang sunugin ang kanyang laman. Kinaumagahan, dinala ni Lola Mereng si Lara sa bahay ni Mang Tasyo, ang kilalang albularyo ng baryo. Hindi ito ordinaryong buntis, ani Mang Tasyo. May tanda sa tiyan ni Lara, isang marka na nagpapahiwatig na siya'y pinili ng isang nilalang. Sa loob ng kanyang kubo, nagsindi siya ng insenso, sinuri ang tiyan ni Lara gamit ang sinaunang salamin, at binuksan ang isang lumang aklat ng mga orasayon. Hindi basta aswang ang tumatarget sa kanya, aniya. Isa itong dating tao, na sa sobrang inggit, itinakwil ang pagkatao at naging halimaw. Bago sumapit ang gabi, naghanda si Lola Mereng at Mang Tasyo. Nilagyan nila ng asin ang bawat bintana, pintuan, at siwang sa bahay. Naglagay ng bawang sa ilalim ng una ni Lara, habang pinapalibutan ng kandila ang buong silid. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin nilang biglang bumigat ang hangin. May mga ulap na dumidilim, kahit walang bagyo.
Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang ingay ng kalikasan. Tanging ang tibok ng puso ni Lara ang maririnig, at ang paghuni ng isang nilalang na muling bumalik, mas gutom, mas marahas. Sa bubungan ng bahay, may gumagapang. Ang mga yero'y marahang umiingit. Sa katahimikan ng gabi, isang pares ng matang pula ang sumilip sa pagitan ng kawayan. Naroon ang aswang. Buhay na buhay ang kanyang dila, mahaba, manipis, at matalim. Unti-unti itong umaabot sa bintana ni Lara, na nooy mahimbing sa pagkakatulog. Bawat pulgada ng kanyang paglapit ay tila may kasamang sumpa. Tumigil siya sandali. Naamoy niya ang bawang, pero mas matimbang ang amoy ng dugo ng batang hindi pa isinisilang. Lumiyab ang mga mata ng nilalang. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa loob ng silid, biglang bumukas ang ilaw ng kandila, tumataas ang apoy na tila may sariling buhay. Si Mang Tasyo'y biglang sumigaw ng orasayon, habang si Lola Mereng ay lumuhod, hawak ang anteng-anteng na minanapa sa kanyang ina. Isang madilim na kamay ang pumasok sa bintana, mahaba, may mga kuko na tila bakal. Ngunit bago pa ito umabot kay Lara, bumalat ang liwanag mula sa orasayon. Sumigaw ang nilalang, isang malalim, matinis na tunog na hindi mula sa mundong ito. Ang kanyang kamay ay nasunog, nagkalasog-lasog sa liwanag. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Mang Tasyo. Tumili ang aswang, at sa isang iglap, ito'y naitulak paatras ng puwersa ng sinaunang dasal. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, ang nilalang ay gumapang paalis, sunog ang balat, punit-punit ang laman, at ang dila nitong dating mahaba ay ngayoy pirasong naiwang itim na laman sa gilid ng bintana. Habang tinatahak ang masukal na gubat, iniwan nito ang mga marka ng kanyang galit, dugong nakaipit sa barko ng mga puno, at bakas ng pagkatalo. Ang kagubatan ay muling nanahimik, pero alam ng matatanda, hindi ito ang huli. Kapag may buntis, kapag may sanggol, kapag may gabi, laging may halimaw na nagmamasid. Hindi lahat ng halimaw ay nasa ilalim ng kama. Minsan, nasa bubong sila, tahimik na naghihintay ng gabing madilim. Ang mga kwento sa kulay ng gabi ay kathang-isip lamang, batay sa mga alamat at paniniwala ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga mahilig din sa kwentong kababalaghan. Hanggang sa muli, sa susunod na dilim, sa susunod na kulay ng gabi.